Mabuhay ang bagong kasal, iyawan at masigabong palakpakan ang maririnig sa simbahan ng San Antonio, kung saan ginanap ang kasal na mag-asawang Camille Marquez at Charles Sandaya. Congratulations Camille! Finally, nabingwit mo rin itong uniko iyo namin na sa sobrang pihikan at mapili sa babae. Biro ng mag-asawang Isabel at Ricardo sa kanilang manugang na si Camille. Ganun talaga yun, ma. Pa, inintay ko po kasi ang babaeng para sa akin at si Camille ang binigay sa akin ng Panginoon. Proud pang wika ng lalaki sa mga magulang. Paano ba naman? 34 taong gulang na si Charles pero no-girlfriend since birth pa rin ito. Masyado kasi itong mapili pagdating sa pagpili ng babaeng mamahalin. Pero nang dumating sa kanilang lugar si Camille para magbakasyon ay kaagad nitong napukaw ang natutulog na puso ng isang Charles Sandaya. 3 buwan ring niligawan ni Charles ang dalaga bago nito nakuha ang matamis nitong oo. Pagsapit ng first year anniversary nila ay kaagad na nagpropose ang binata sa dalaga na tinanggap naman ito. Gusto ko, next year ay maikasal kaagad tayo, babe. Nagulat naman ang dalaga sa tinura ng boyfriend nito. Ano? Next year? Kaagad? Hindi pa parang ang bilis naman ng ganon? Wika ng dalaga sa binata. Alam ko masyadong mabilis pero Camille, hindi na ako bumabata at tsaka 10 taon ang tanda ako sa iyo. Sa pagpapakasal at pag-aasawa rin naman ang punta natin. Kaya bakit pa natin patatagalin? Gusto na kita makasama sa araw-araw mula pagising ko hanggang sa pagtulog ko. At syempre, gusto kong magkaroon ng mga anak. Mahabang wika na binata sa dalaga. Nakaramdam naman ang kiligan dalaga dahil ramdam na ramdam nito kung gaano siya kamahal ng isang Charles Sandaya. Kaagad niyang sinimulan ng magkasintahan ang paghahanda para sa kanilang kasal. Pili lamang ang bisitang kanilang inimbitahan dahil yun ang napagkasunduan nila Charles. Mabilis nang lumipas ang mga araw. Sa wakas, dumating rin ang araw na pinakihintay ng magkasintahan, ang maikasal at mangako sa harap ng Diyos na magsasama at magmamahalan habang buhay. Natawa na lamang ang mga magulang ni Charles sa sinabi nito, maging si Camille na about universe ang ngiti sa sobrang kaligayahan. Hindi akalain ni Camille na sa pagbabakasyon niya ng San Antonio ay doon rin niya mahanap ang lalaking muling magpapatibok ng kanyang sugatang puso. Pagkagaling ng simbahan ay tumuloy sila ng hotel kung saan gaganapin ang reception ng kanilang kasal. Sa gitna ng kasiyahan ay isang magandang babae ang dumating at lumapit sa kanilang table. Hindi mo naman sinabi sa akin, Charles, na ngayon palang araw ng kasal mo. Wika ng bagong dating na babae sa asawa niyang si Charles. Babe, sino siya? Hindi napigilan ni Camille ang sariling magtanong sa asawa kung sino ang babaeng kaharap nila ngayon. Babe, siya si Elaine, kababata ko. Mahinang tugon sa kanya ng asawa. Kababata mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may kababata ka pala? Nagtatakang tanong ni Camille sa asawa. Sorry babe, nakalimutan ko lang sabihin sa iyo. Anyway, asawa ko pala. Elaine, si Camille. Pagpapakilala ng lalaki kay Camille sa kababata nito. Nakangiti namang tinanggap ni Camille ang pakikipagkamay sa kanya ni Elaine. Sa table nila naupo si Elaine. Napansin ni Camille na close ang asawa niya at ang babae.
Hindi naman selosa si Camille kaya okay lang sa kanya kahit makitang ganon ka-close ang dalawa. At isa pa, asawa niya na ngayon si Charles kaya wala siyang dapat na ikatakot o ikabahala man. Saglit na nagpaalam si Camille sa dalawa para pagtungo ng restroom. Kanina pa kasi siya naiihi. Kailan ka pa dumating, Elaine? At saka, paano mong nalaman na kasal ko ngayon? Wika ng lalaki sa kababata. Actually, kagabi lang ako dumating tapos tinawagan ko si tita at nalaman ko galing sa kanya na kasal mo ngayon. Bakit ganun, Charles? Ang akala ko ba mahal mo ko? Na ako ang pakakasalan mo pero bakit nagpakasal ka sa iba? May hinanakit na tanong sa kanya ni Elaine. Oo, mahal kita, Elaine, pero noon yun. Hindi na ngayon. May ibang mahal na ako at walang iba kundi ang asawa ko, si Camille. Matagal na panahon kitang hinintay pero anong ginawa mo? Inuna mo yung pesting karir mo sa Dubai? Paninisi naman ng lalaki sa dalaga. Kasalanan ko pa ngayon dahil inuna ko ang karir ko? Baka nakakalimutan mo, Charles. Wala tayo nang umalis ako dito sa Pilipinas. Tanging kasunduan lamang ang meron tayo. Na hihintayin mo ko at magpapakasal tayong dalawa. Napatayo bigla ang lalaki at naglakad palabas ng hotel. Ngunit hinabol siya ng dalaga. Bakit sinundan mo pa ako? Dito, Elaine. Bumalik ka na sa loob. Baka hanapin ka ni Camille. Pagtataboy nito sa dalaga. Dahil kailangan natin mag-usap, Charles. Gusto kong marinig galing sa iyo na mahal mo pa rin ako. Na kaya mo lang pinakasalan ng Camille na yon ay para makalimutan ako. Nandito na ako, Charles. Pwede na tayo magpakasal. Wika nito sa kanya sa pakikiusap na boses. Nahibang ka na ba, Elaine? Kasal na ako kay Camille. Kaya hindi na pwede ang gusto mo. Paglilinaw niya sa gustong mangyari ni Elaine. Oo, sabihin na natin na kasal ka na sa kanya pero Charles, ako ang mahal mo. Tayo ang totoong nagmamahalan. Nagulat na lamang si Charles nang basta na lamang siya halikan sa mga labi ng dalaga. Dahil sa pagkagulat, ay hindi kaagad nakapag-react ang lalaki. Bagkus, hinayaan na lamang nitong halikan siya ng dalaga. Hindi naman nagtagal ang halik na yon sa kanya ni Elaine. Si, nagustuhan mong halik ko dahil mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Kahit hindi mo sa akin aminin, Charles, nararamdaman kong ako pa rin ang nasa puso mo. Wika nito sa namumungay ng mga mata. No, Elaine, mali ka. Si Camille ang mahal ko ngayon. Pakiusap. Sa susunod ay huwag mo na ulit akong hahalikan. Iyon lamang at mabilis niyang iniwan ang dalaga. Pabalik na sana si Charles sa table nila na makasalubong nito si Camille. Babe, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Teka, si Elaine nasaan siya? Wala na kasi siya sa table natin. Sa halip na sagutin ng asawa, ay isang mainit na yakap ang kanyang pinaramdam habang tahimik na humihingi ng tawad sa babae. Mahal niya si Camille at walang balak si Charles na lukuhin ng asawa. Hindi siya gagawa ng mga bagay na ikakasira nilang mag-asawa. Nang bumitiw ang lalaki sa pagkakayakap sa asawa, ay kaagad niya itong siniil ng halik sa mga labi. I love you, babe. Mahinang wika nito sa asawa sapat upang marinig ng babae. Niyaya ni Charles
ang asawa na umuwi na ng bahay. Nawala na kasi ito ng ganang bumalik sa loob para mag-enjoy dahil sa nangyari kanina sa pagitan nila Elaine. Mabuti na lamang pumayag si Camille na umuwi na sila. Sinadya ni Charles na hindi magpaalam sa mga magulang at sa mga bisita. Na makarating silang mag-asawa sa kanilang bahay, ay kaagad niyang binuhat papasok ng kwarto si Camille. Maingat niyang inihiga sa kama ang asawa habang titig na titig sa maganda nitong mukha. O bakit ganyan ka makatitig sa akin? May dumi ba ang mukha ko? Natatawang tanong sa kanya ng asawa. May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda? Kinilig ng umiti si Camille sa asawa. Marami-rami na rin, bakit mo natanong? Kasi kakaingitan nila ako dahil asawa ko ngayon. Ang napakagandang babae sa balat ng lupa. Mas lalong kinilig sa Camille sa sinabi ng asawa. Samantala, sa di kalayuan ay tanaw na tanaw ni Elaine ang bahay nila Charles. Sinadya nitong sundan ang mag-asawa para malaman kung saan nakatira ang mga ito. Sige lang Camille, namnamin mo ang mga sandaling kasama mo si Charles. Dahil hindi magtatagal ay babawiin ko siya sa iyo. Kami ang totoong nagmamahalan at sa akin lamang si Charles. Wika nito sa kawalan habang hindi inaalis ang tingin sa bahay nila Charles. Magdamag na nagpakalunod sa kaligayahan ang mag-asawang Camille at Charles para sa babae ay yun ang simula ng masaya nilang pagsasama ni Charles. Bilang mag-asawa, ipinangako ni Camille sa kanyang sarili na pagsisilbihan niya ang asawa at mamahalin ng higit pa sa pagmamahal nito sa kanya. Nagising si Camille sa nagaslas ng tubig na nanggagaling sa loob ng banyo. Nang tingnan niya ito, ang relong nakasabi sa dingding ay pasado 8:00 na pala ng umaga. Nagmamadaling tumayo ang babae at bumaba para magluto ng kanilang almusal. Nagulat pa ito na makitang nakahanda na ang lamesa at may mga pagkain na ron. Ano ba yan, Camille? First day mo bilang Mrs. Charles Andaya pero hindi mo naipagluto ang asawa mo. Hay nako, nainis na wika nito sa sarili. Nagpasya na lamang ang babae na bumalik ng kwarto. Nanlaki pa ang mata nito nang makita ang asawa na kalalabas lamang ng banyo. Nakatapis lamang ng tawel ang lalaki. Tumutulo pa ang tubig sa katawan nito. Napakagatlabi na lamang si Camille nang maalala ang mainit na sandali na kanilang pinagsaluhan ng nagdaang gabi. Sorry babe, kung tanghali na ako nagising, hindi tuloy kita na ipagluto ng almusal. Nakakaya kasi sa'yo. First day natin bilang mag-asawa tapos ganito ang nangyari. Malungkot nitong wika kay Charles. It's okay babe, I understand. Tsaka hanin mo natin, hindi mo kailangan gumising na maaga. Sige na, maligo ka na para makakain na tayo. Dahil kung hindi ay ikaw ang gagawin kong almusal ngayon. Natatawang biro sa kanya ni Charles. Thank you babe, pero promise ko sa'yo, hindi na ito mauulit. Dahil simula bukas, ako na ang maghahanda ng mga kailangan mo. At dito sa bahay ako na rin ang bahala. Matamis nitong nginitian ang asawa bago pumasok ng banyo. Naiwan namang napapangiti si Charles. Natutuwa ang lalaki dahil binigyan siya ng Panginoon ng mabait at mapagmahal ng asawa. Nang matapos maligo at magbihis ay kaagad na bumaba si Camille. Ayaw kasi nitong paghintayin ng matagal ang asawa. Masaya nilang pinagsaluhan
ang pagkaing niluto ni Charles. Pagkatapos nilang kumain, nanood sila ng movie sa sala. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Balik trabaho ulit silang mag-asawa. Isang engineer si Charles, habang may-ari naman ng flower shop si Camille. Kumusta ang bagong kasal kung kaibigan? Salubong na tanong sa kanya ng best friend na si Rose. Okay naman, masaya. Alam mo Rose, ganito pala pakiramdam kapag may asawa na. Yung pakiramdam na para kang prinsesa. Kinikilig na wika ni Camille sa kaibigan. Oo friend, lalo na kapag nagkaroon na kayo ng mga anak. Napahimas bigla ng tiyan ang babae, saka napangiti ng kay Tamis. Samantala kinahapunan, pauwi na sana si Charles nang makatanggap ng tawag galing sa katulong ni Elaine. Nagmamadaling pinuntahan ni Charles ang kondo ni Elaine para tingnan ito. Pagkapasok na lalaki, ay kaagad nitong nakita si Elaine na lasing na sa kama. Mabuti naman nandito ka na. Ang akala ko ay tuluyan mo na akong babaliwalain. Wika nito sa lalaki. Ano ba ang problema mo? Bakit naglalasing ka? Tinatanong mo pa ako, Charles, kung ano ang problema ko? Ikaw ang problema ko, Charles. Ikaw. Tuluyang napagulgol ang dalaga. Mabilis na niyakap ni Charles ang dalaga habang patuloy na umiiyak. Samantala, nagtataka naman si Camille dahil 9:00 na ng gabi ay wala pa rin si Charles. Nasaan ka na ba babe? Gabi na. Wika ng babae sa sarili habang hindi mapakali sa kinauupuan. Sinusubukan ng babae na tawagan ang numero ng asawa pero hindi naman ito sinasagot ang mga tawag niya. Naisipan ni Camille na i-text na lamang ito, baka sakaling mag-reply. Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas ay walang reply na natanggap ang babae galing sa asawa. Nag-aalalang nagpalakad-lakad sa malawak na sala si Camille hanggang sa napagod ito. Makalipas ang ilang oras ay narinig ni Camille ang paghinto ng kotse ni Charles. Nagmamadali nitong binuksan ang pintuan para salubungin ang asawa. Patakbong niyakap ng babae ang lalaki bago inayang upo sa mahabang sopa. Saan ka ba galing babe? Bakit ngayon walang umuwi? Alam mo ba sa sobra kong pag-aalala sa iyo? Kaagad na wika ng babae sa asawa nang makaupo sila. Sorry babe, naiwan kasi sa kotse ang cellphone ko. Tinatawagan ko kasi ang katulong ni Elaine at sinabi sa akin na lasing ang amo nito, kaya dumaan muna ako doon bago umuwi dito. Mahabang kwento sa kanya ni Charles. Ganun ba? Kumusta si Elaine? Okay lang ba siya? Nag-aalalang tanong ni Camille sa asawa. Okay na siya babe, may problema lang siguro kaya naglasing. Nakaramdam naman ng awa si Camille para kay Elaine. Kahit magmamadaling araw na, ay kumain pa rin sila ng hapunan. Natuwa naman ang babae dahil nagustuhan ni Charles ang mga niluto niyang pagkain. Kinabukasan, dahil araw ng linggo at wala silang pasok ng mag-asawa, kaya naisipan nilang magsimba muna bago dumaan ang supermarket para mag-grocery. Habang namimili ang mag-asawa, ay bigla na lamang sumulpo sa kanyang likuran si Elaine. Natulak-tulak ang postcard na puno ng laman. Wow, nakakatuwa naman. Nakasabay ko kayong mag-grocery. Siya nga pala Camille. Pasensya ka na kagabi kung na-late umuwi ang asawa mo. Nalagaan pa kasi ako ni Charles at hinintay na makatulog ako bago umalis.
Nakangiting sabi sa kanya ni Elaine. Walang problema, Elaine. Basta ikaw. Tsaka alam ko naman na magkaibigan kayong dalawa. Pero Elaine, kung may problema ka ay andito ako para makinig sa'yo. Nakahanda akong damayan ka kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Wika ni Camille kay Elaine. Mababa ka sa mukha ng babae ang pagkaalala para kay Elaine. Napangiti naman si Elaine sa sinabing yon ni Camille. Nagulat pa si Camille nang yakapin siya nito. Thanks Camille, kahit bago pa lamang tayo magkakilala ay pinaramdam mo kaagad na concern ka sa akin. Napakaswerte ni Charles dahil ikaw ang napangasawa niya. Wika nito sa kanya. Ngunit iba naman ang sinabi ng kaloob-looban ng dalaga. Talaga Camille, maraming salamat at ang bait-bait mo talaga. Natutuwang muli siyang niyakap ni Elaine. Bago sila maghiwa-hiwalay ay kumain muna sila sa isang fast food chain. Natutuwa si Camille dahil mabilis silang nagkasundo at nagkapalagayan ng loob ni Elaine. Simula nga noon ay naging close na silang dalawa ni Elaine. Palagi siya nitong niyayayang kumain sa labas o di kaya'y mag-shopping. Madalas rin nasa bahay ni Elaine, kung minsan nga ay sa kanila ito natutulog. Isang gabi, matutulog na sana sila ni Charles na dumating si Elaine na malungkot. Nag-aalalang niyakap ni Camille ang babae at niyayang maupo sa sopa. Bakit Elaine? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Camille sa dalaga. Camille, pwede ba na tumito muna ako kahit ilang araw lang? Nakangiting tumango ang babae kay Elaine. Oo naman, basta ikaw Elaine. Kapag handa ka nang maikwento sa akin ang problema mo, ay katukin mo lamang ako sa kwarto ko, okay? Inatid muna niya sa guest room si Elaine bago pumasok sa kanilang kwarto. Samantala nang mapag-isa sa guest room si Camille, ay malawak itong ngumiti habang nakatingin sa picture ng mag-asawa. Hindi ko akalain na ang bilis mo lang palang utuin Camille Marquez. Umanda ka dahil oras na para bawiin ko sa iyo si Charles. Kausap ng dalaga sa picture ang mag-asawa. Ang akala ni Camille ay tulog na ang asawa, ngunit gising na gising pa ito. At sa tingin niya ay hinihintay talaga siya nito. Bakit gising ka pa? Malalim na ang gabi ah. Tanong niya sa asawa nang makahiga sa kama. Alam mo namang hindi ako makatulog na hindi ka katabi. Tsaka gusto rin kitang kausapin tungkol kay Elaine. Nilingon ni Camille ang asawa. Nagtatanong ang mga matang hinarap ito. Tungkol kay Elaine? Bakit babe? Ayaw mo na ba na nandito siya? Pumuntong hininga muna si Charles bago magsalita. Hindi naman sa ayaw babe. Pero hindi ako sanay na may ibang tao dito sa bahay. Gusto ko tayong dalawa lang para solo natin ang isa't isa. Tsaka matanda na yan si Elaine. Kaya niya na ang sarili niya. Nakakaunawang tumango ang babae sa asawa. Nandun na tayo babe, pero nakauuna ako kay Elaine. Nakakahiya naman kung sabihin ko sa kanya na umalis na siya dito. Ganito na lang babe, pagbigyan muna natin ngayon si Elaine. Okay ba yan sa'yo? Natuwa ang babae nang tumango ang asawa. Okay fine, basta hindi na ito maulit ah. Mangako sa akin babe. Natatawang niyakap ni Camille ang asawa bago pinupog ng halik sa pisngi na hindi nagtagalay na uwi sa may init ng pagtatalik. Samantala nang masigurado ni Charles na mahimbing na natutulog si Camille,
ay maingat itong bumangon at lumabas ng kanilang kwarto. Pupuntahan niya sa guest room si Elaine. Alam niyang gising pa rin ito dahil bukas pa ang ilaw. Pumatok siya ng 3 beses. Hindi naman nagtagal ay binuksan siya ni Elaine. Napalunok pa ang lalaki nang makita ang sunood nitong manipis na gown. Sinara ni Elaine ang pintuan, tsaka hinarap ang lalaki na may nakakalukong ngiti sa mga labi. Sabi ko na, hindi mo ako matitiis, Charles, at pupuntahan mo ko dito. So, tulog na ba ang asawa mo? Kaya nakapuslit ka. Wika nito sa maarteng boses. Hindi ako nandito para makipagkwentuhan sa iyo, Elaine. Nandito ako para sabihin sa iyo, bukas ang umaga ay umalis ka na dito sa pamamahay namin. Seryosong sabi niya sa dalaga. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Marahas na bumuga ng hangin ang lalaki bago naglakad palapit sa dalaga. Huwag mo kong galitin, Elaine. Umalis ka na dito bukas ang umaga. Tapos ang usapan. Akmang lalabas na sana ng kwarto si Charles nang tawagin siya ni Elaine na kinatigil naman ito. Samantala nagising na si Camille na wala sa kanyang tabi ang asawa. Nang tingnan niya ang orasan ay pasado 3:00 na pala ng madaling araw. Bumangon ang babae at bumaba para hanapin ang asawa. Samantala sa guest room ay hindi makapaniwala si Charles nang magubad sa kanyang harapan si Elaine. Anong ginagawa mo, Elaine? Tanong ni Charles sa dalaga. Hindi mo ba nakikita? Naguhubad ako, di ba? Ngayon mo sabihin sa akin, Charles, kung sino ang mas sexy sa amin dalawa ni Camille. Kagatlabi tanong sa kanya ni Elaine. Nahihibang ka na ba, Elaine? Galit niyang tanong sa dalaga. Oo, Charles, nahihibang na ako. Please, Charles, bumalik ka na sa akin. Kailangan kita sa buhay ko. Nagsusumamo nitong sabi sa lalaki. Sa bilis ng pangyayari, ay namalaya na lamang ni Charles na nasa kanyang harapan na ang dalaga. Kiss me, Charles. Utos sa kanya ni Elaine. I'm sorry, Elaine, pero hindi pwede ang gusto mo. May asawa na akong tao. Kaya kung pwede lang ay huwag mo na akong akitin pa. Mabilis na naglakad palabas ang pintuan si Charles at patabog itong sinara. Charles, bumalik ka dito. Charles! Narinig niya ang pagsigaw ni Elaine, ngunit wala siyang pakialam na lumabas ang kwarto. Nagulat pa si Charles nang sa paglabas niya ng guest room ay siya namang pagsulpot ni Camille sa pintuan. Pareho pa silang nagulat ngunit si Charles ang unang nakabawi sa pagkagulat. Oh babe, saan ka galing? Kalmadong tanong ni Charles sa asawa. Hinahanap ka. Wala ka kasi sa tabi ko nang magising ako. Teka, bakit? Galing ka ng guest room. May nangyari ba kay Elaine? Baka sa mukha ng babae ang pag-aalala. Wala naman, babe. Narinig ko kasing sumisigaw si Elaine, kaya lumabas ako para silipin siya. Nananaginip pala ng masama si Elaine kaya napasigaw ito. Pagsisinungaling niya kay Camille. Oh God, kumusta siya, babe? Okay na ba siya? Nag-aalalang tanong sa kanya ng asawa. Oo, okay na si Elaine. Natutulog na siya kaya lumabas na ako ng kwarto. Tugon niya kay Camille. Mabuti naman kung ganun. Kawawa naman si Elaine. Mukhang mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Nakonsensya na naman si Charles sa ginawang pagsisinungaling sa asawa. Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal, ay napansin na Camille na tahimik si Elaine. Naalala ni Camille ang sinabi sa kanya ni Charles kagabi tungkol sa panaginip ni Elaine. Huwag mo nang isipin ang panaginipan mo kagabi, Elaine.
Panaginip lamang yun at kabaliktaran yun sa totoong buhay. Wika niya sa dalaga. Natatakot ako, Camille. Umiiyak na tugon sa kanya ni Elaine. Huwag kang matakot, Elaine. Nandito kami ni Charles. Tutulungan ka namin. Right, babe? Tumango naman sa kanya ang asawa. Maraming salamat sa inyo, Camille. Hindi ako nagkamali na dito pumunta sa inyo. Dahil dito ay safe ako. Nakangiti ng wika ng dalaga. Nang matapos kumain ng almusal, ay kagad na umalis si Camille. Marami kasing customer kapag weekend sa shop niya. Habang si Charles naman ay naiwan sa bahay kasama si Elaine. Tanghali pa kasi ang meeting nito sa bagong client. Samantala habang nagbababad sa pool si Charles ay nakita niyang palapit sa kanya si Elaine. Nakasuot pa rin ito ng manipis na nightgown. Masarap magbabad sa pool kapag may kasama, wika nito, na makalapit sa kanya.